line yon, makakausap po natin ang founder and president of Okta Research, Assistant Professor, Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman, si Professor Ranjit Rai. Professor Ranjit, good morning po and thank you for joining us. Peter and Danny po dito sa Balita Patan. Hi, Peter and Danny. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Ayan, Good morning, Prof. Good morning, sir. Morning. So, eto po yung... Thank you for inviting. Thank you for inviting Of Okta Research. course. Of course. Ay, okay. Siyempre, importante ho. Very kayo timely sa mga ganitong panahon. Yeah, to. Tsaka malaking bagay yung Sana yung research. neutral. Kailangan timely, sir. Wag lang sana hindi neutral at saka objective. Kasi Objective, talaga, siyempre. hindi namin kalain ganito ang mangyayari mga events. Nag-release lang kami really as the survey results are Yes. analyzed. So we just release. Yes. Okay. So, I guess the first question would be, ito po bang survey na ito was conducted by Okta Research and there was no partner at all? Yes, okay. This particular probe, ito hong pag-aaral namin, nagawa ng March 19 to 25, ay non-commissioned to. Pero Okay. yung iba naming probes na related sa question na to, marami ho kasing probes na related sa question, commission siya. Pero yung iba doon pwede ko ikwento para mas lalong luminaw ho Opo. yung impormasyon na ipag-uusapan natin today. Yeah. Okay. Pero ang malinaw po, yung March 19 to 25 survey, this is non-commissioned. Yes, sir. Okay. Non-commissioned. Parte ho ng mga tanong na isinasagawa ng Okta para sa public service initiatives namin po. Okay po. Relative po dito sa findings na 7 out of 10 Pinoy's back Sara impeachment, ano po exactly yung tanong? Okay, ang tanong at babasahin ko siya in English and in Filipino. Ang tanong ay, sa tingin niyo ba ay dapat harapin ni Vice Presidente Sara Duterte ang paglilitis sa Senado o impeachment court upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya o hindi. So ulitin ko, sa tingin niyo ba ay dapat harapin ni Vice Presidente Sara Duterte ang paglilitis sa Senado o impeachment court upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya o hindi? Sa English, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? So anong lumalabas ho, no? Malinaw sa mensahe ng survey, mayorya ng mga kababayan natin sinusuportahan yung proseso, yung trial. Hindi necessarily friends yung verdict, ha? Yeah. Ibig sabihin, sinusuportahan nila yung ideya na guilty siya, hindi po. Yung Yeah. trial lang po talaga. So 69% of Filipinos support an impeachment trial for the Vice President, no? 28% oppose at 3% ang undecided. So ito ay face-to-face, 1,200. Tapos may isa pang importanteng balita, hindi masyado pinapansin ng media. Sige po. Yung awareness po, 87% po yung awareness tungkol sa impeachment complaint. So yung publiko natin aware at mukhang engaged siya. So, pakiulit lang, bali 1,200 ang respondents nito nationwide, tama ba? Sir. Prof? Opo, sir. Yeah, ±3% ho yung margin of Okay. error. At lumalabas 87% po ang aware. Oo. Hindi sila aware about the details, ha? Aware lang sila na may impeachment process ongoing. Tapos sa kanila yung isa pang importanteng datos, 69% po ang nagsasabi, kaya nga 7 out of 10, 69% po ng mga ating kababayan sinusuportahan po yung trial process. Yung paglilitis para sa kapanagutan at of course sa due process. So, ang nakakagulat lang kasi dito, doon sa 69%, ito ay nagre-reflect dun sa rest of Luzon, pero pati even Mindanao, 61%. Medyo nagulat Yes, din sir. ho kayo sa resulta nito. Kasi Yeah. Mindanao is her bailiwick di ba? Oo, kasi yung nandun ho sa structure ng tanong ho siya eh. Oo. Sa pinaka-basic na level, talagang sinusukat natin dito sa tanong yung pananaw nila tungkol sa trial itself. Hindi ho niya tinatanong kung dapat ba siya ma-impeach. Hindi niya tinatanong, hindi tinatanong dito sa atin pagsusuri or study
kung ano yung detalye ng kaso. Kasi karamihan natin mga kababayan, hindi alam talaga kung ano yung detalye ng kaso. Ngayon pa lang na natin natututunan, na naririnig, no, hindi lang yung allegation, pati yung ebidensya, no, sa hearing kahapon at sa succeeding hearings. No. So marami sa ating mga kababayan, interesado sila dun sa due process aspect. Yung procedural, no, wala silang judgment on the outcome, pero meron silang pananaw dun sa process. And dun sa iba naming studies na commission, ang basic findings namin, without going into detail, is that those who align themselves as pro Duterte, nakikita nila yung proseso nito na plataforma para linisin ng ating Vice President yung kanyang pangalan. Sagutin ang mga paratang sa kanya. Obviously, sa kanila, hindi naniniwala silang inosente talaga si Vice President Duterte. Of course, in most places, in Balanced Luzon, NCR in particular, and Visayas, ang tingin naman ng mga nagsasabi na non-Duterte supporter, ito ay isang proseso para sa pananagutan or accountability, isang mekanismo for us to find out the truth. That's Iba yung appreciation na ng tanong. Kaya ganun ang sagot nila. That's very interesting. And It is interesting. It is interesting. Kasi usually, pag ang paniwala mo, and when you loyal to a political figure, di po ba, bakit nyo isasalang sa impeachment yan? Wala namang kasalanan yun yan. ang gusto ko rin itanong how was the reaction? Kasi alam nyo, itong March 19 to 25, Prof, ito yung kasagsagan ng gera sa Middle East. Baka iniisip ng marami, bakit nyo ba sinasabay pa yung mga tanong na ganyan? Wala ba mga ganong feedback na dapat unahin itong energy crisis at isasabay nyo pa impeachment? May ganon bang feedback, Prof? Wala naman, hindi naman namin napag-aralan yun. Tsaka, syempre, nung tinanong namin to, tama yan, may konteksto talaga siya. Hindi lang naman kasi itong tinanong namin, marami itong tinanong na on the energy crisis, on the emerging conflict in the Middle East. Marami ho kaming probes na sinabay namin dito. Okay. So, ang para sa ating mga kababayan, ito framing. Ito, kasi ang pagkakaintindi, hindi nagbabago yung opinion ng mga kababayan natin. Kasi tinanong rin po namin to last year, first quarter. Ayun, oo. 78% nga nun eh. Bumaba pa pala. Bumaba pa actually. Last year, Bumaba 68% ngayon. So parang parallel ito. Parallel survey. Magkaiba lang ng date. Follow-up survey po kami. Gusto nyo malaman kasi dahil nabuhay na naman yung impeachment process nung first quarter. Gusto namin malaman kasi itong mga kasaysayan rin to. Gusto natin malaman, snapshot lang naman to. Hindi magbabago pa yung mga numero na to. Ang aming interpretasyon, hindi nagbabago ang opinion ng natin ang kababayan. Ang nagbabago ay kung paano nila ini-interpret yung tanong. So para sa kanila yung framing ng tanong, kasi may ibang survey agencies iba rin yung findings eh. So nandun ho sa pag-frame ho ng tanong. Ang tingin siguro mga kababayan natin pagka-trial, hindi pa naman fair ang trial, may pagkakataon magpaliwanag, hindi pa convicted. Alam mo 'yon? So marami sa ating kababayan hindi naniniwala na wala pang posisyon doon sa conviction. Marami sa kanila dahil hindi pa nila alam yung detalye, yung ebidensya, hindi sila magsasabing guilty na kagad. Pero hindi ibig sabihin na hindi dapat tayo dumaan sa proseso. So yun lang lumalabas dito sa survey natin. Karamihan, when you put all of these groups together, yung kanilang position, malinaw na malinaw. Mayorya ng ating kababayan gusto ang isang trial. It's paano ba i-term yun? Parang breath of fresh air ito dahil usually kapag very political ang figure na pinag-uusapan, di ba? Pag anong impeach, di ba? Lalo pa nga may kasabay na ibang issue, diba? Yun ang feeling ng marami. Na hindi na nga dapat na magkaroon ng impeachment hearing precisely because wala nga siyang kasalanan. But to frame it in such a way na it will also give her or the chance him to defend herself. a chance. Parang maganda yung tanong. Bago yun eh. Maganda yung tanong eh. Di ba? Talagang mapapasagot ka. Dapat ba, di ba? Dapat ba sagutin o harapin ang impeachment court at linisin ang kanyang pangalan? People can ang mga ibang akademiko, syempre may critic yan na yung framing mo hindi masyado neutral. Kaya nga. Tama. Naglagay kami ng iba pang pag-aaral kasi kasabay nito eh. So,
mineasure talaga namin, ano ba tingin ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya tungkol dito sa proseso. Kasi kailangan natin intindihan yung proseso na to, hindi naman to popularity contest. Yeah. Constitutional dito eh. Kahit anong gawin natin may nag-complain, kailangan may prosesong kailangan sundin ayon sa ating constitution. So, Oo. kailangan intindihin ng mga kababayan natin, kahit sa gusto nila ayaw ng mga ating kongresista, kailangan nilang gawin to eh. Dahil may isang complaint, hindi lang isa, 4 eh. Oo. Tapos, itong mga complaint to, hindi naman haka-haka, kuro-kuro opinion lang, may mga Oo. ebidensya. So, kailangan ho dumaan sa isang proseso. And for many of our countrymen, yung concept ng trial Oo. ay isang plataforma para magpaliwanag. Okay. Hindi ibig sabihin dahil may trial convicted ka na. Oo. Okay. Isa pang insight ho, yung 18 to 24, yung youth factor, Oo. very strong ho yung support, 77% po. Wow. Sila Yung pala age supportive sa due bracket. process. Ito ba yung ano? 18 to Gen 20? Z? Gen Z, Prof? Ito, tama, Gen Z to. Gen Z. Oh. 18 to Ito 20. Ito millennials yung mga eh. So, new voters. Oo. Tama? Ayan na. Yung new voters. Oo. Di ba, Prof? Yun eh, di ba? Yeah, hindi sila cynical, hindi yun sila disengaged. They want the process to push forward. very- And the that's process, very, cuts cuts both yun. ways. So, Oo. process for accountability at saka process, yung mekanismo para sa due process para kay Vice President. Para masagot niya, malinis Yeah. niya yung pangalan niya. Ayun. Okay. No, mukhang may Interesting pag-asa ano yan, tayo sa Gen Z. Prof, maraming salamat. Salamat po. Marami pa sana Kulang. kaming probing questions pero wala Kulang na sa oras. We appreciate your time, Professor. Salamat. Yes, thank you very much. Thank you. Ayan. Thank you. Thank you so much. Professor R. Ranjit Rai, founder and president ng Octa Research, assistant professor, Department of Political Science, the UP, University of the Philippines.